Ang kwentong ito ay nagsisimula noong dalawang malalakas na puwersa ang naglaban upang makuha ang kontrol ng Alkite. Sa isang panig ay naroon rin ang mga immortal na mga nilalang na hindi tinatablan ng kamatayan, sa kabilang banda naman ay naroon ang mga mortal na mga nilalang na may limitado ang buhay. Ang malaking labanan na ito ay tinawag na digmaang immortal na nagbunga ng pagkahati ng mundo at nagdala ng kalupitan na hindi pa nakikita noon. Sa isang bahagi ng labanan ay makikita natin ang isang immortal na gumagamit ng kanyang mahika para talunin ang maraming mortal, gayunpaman sa dulo ng lahat ng ito ang kapalaran ng mundo ay nakasalalay sa huling laban ng dalawang lalaking ito. Sa isang panig ay naroon si Belswalt at ito ang Dark Lord at pinuno ng mga immortal. Sa kabilang panig naman ay naroon si Gram at ito ang bayani na nakatanggap ng banal na espada na si Yord mula sa Diyosa na si Meldia. Sa simula ng laban ay lumalamang ang Dark Lord kaso lang noong taong 1579 ng Continental Period, sa ika-12 araw ng buwan ng Dragon ay natapos ang kwentong ito. Sa sandaling iyon sa wakas ay natalo ng bayani ang Dark Lord, sa kabila ng kanyang sugat ay pinuri ng Dark Lord ang bayani at hindi lamang sa kanyang lakas kundi sa kanyang tapang, alam din niya na mas mahusay siya sa mga mortal pagdating sa estratehiya, lakas, kapangyarihan at lahat ng bagay kaya tinanong niya si Gram kung bakit siya natalo. Sumagot si Gram na ito ay dahil sa buhay at ipinaliwanag niya na ang pagkakaroon ng buhay ay tila nagpapakita ng kahinaan ng mga mortal, pero ito rin ang dahilan kung bakit ginagawa nila ang lahat upang mabuhay at ang kanilang kahinaan ang nagtutulak sa kanila upang maging mas malakas at sa ganitong paraan, nakikita nila ang ningning ng buhay. Ngunit hindi naniwala ang Panginoong Madilim at sinabi niyang hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Ipinunto ni Gram na sa kabila ng lahat ay tinalo nila siya at naniniwala siyang ang tagumpay na ito ay dahil sa liwanag na taglay ng mga mortal. Pagkatapos nito ay binigyang diin ng Panginoong Madilim na dapat mag-ingat si Gram dahil kung saan may liwanag na tiyak na may kadiliman, at habang may kadiliman at muling babalik siya sa harap ng liwanag paulit-ulit kaya't tinawag siyang hari na hindi natatalo, sinagot siya ni Gram na haharapin niya ang kadiliman anumang oras na kailangan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap nagpaalam ang Dark Lord kay Gram, sapagkat siya ang magiging pinakamatinding kaaway ng bayani at unti-unti siyang naglaho at nang tuluyan siyang mawala. Nagpaalam din si Gram na kinilala si Belswalt bilang ang pinakakinamumuhian niyang kaaway. Lumipas ang maraming taon at muling nagising ang ating bida at ito ang Dark Lord at pagbangon niya, kinilala niya si Machina na nagbigay ng kanyang pagbati at ipinahayag nito na siya nga si Machina Sudge at ito ang Dokesa ng Liwanag, isa sa 6 na haligi ng kadiliman. Humingi siya ng tawad sa Dark Lord sa kanyang anyo subalit sinabi niya na wala itong kahalagahan. Ang mahalaga ay nakumpleto ni Machina ang Meta Noel at isang ritual ng muling pagkabuhay kaya't ngayon ay nabubuhay muli ang Dark Lord. Tinanong niya kung nasaan sila at ipinaliwanag ni Machina na nasa katedral ng dungeon ng Neld sila, sa ilalim ng istasyon ng Shinjuku at bagaman hindi ganap na nauunawaan ng Dark Lord ang lugar na wala siyang pakialam, ang mas mahalaga ay nagbalik siya at inanyayahan niya si Machina na muling sumama sa kanya upang sakupin ang Ned. Ngunit ipinaliwanag ni Alvina na ang mundo na kanilang dapat sakupin ay nawasak na at sa kanilang paglalakbay, ikinwento ni Alvina na halos 80 taon na ang nakalipas nang magdanas ng walang katulad na sakuna ang mundo nila ng Alna at ang lupa, na isang mundo mula sa ibang dimensyon. Dahil sa sakunang ito ang dalawang mundo ay nagsanib at ang pangyayaring ito ay nakilala bilang fantasy, nagdulot ito ng malalakas na lindol at sa loob ng unang 3 taon ay halos 70% ng populasyon ang naubos at dahil dito, bumagsak ang mga gobyerno at bawat lungsod ay may sariling pamahalaan na parang mga malalayang estado. Bukod pa rito ay may 2 malalaking digmaan ang naganap sa pagitan ng mga lungsod at matapos ng mga ito, unti-unting naghihilom ang mga sugat ng mga labanan at ganito na ang kalagayan hanggang sa panahon nila ngayon. Ang teknolohiya ng lupa ay mula sa industriyal na sibilisasyon. Pinagsama sa teknolohiyang pangmahika ng Alnade kaya't napabilis ang pag-unlad ng bagong mundo, sa kasalukuyan sila ay nasa taong 279 ng pinagsanib na panahon at ipinakita ni Alvina sa Dark Lord, ang bagong mundong tinitirhan nila na ikinagulat ng Panginoon. Tinanong niya kung ano ang nangyayari kaso matapos ang ilang minuto, kumalma siya at napansin ang malaking pag-unlad ng sibilisasyon ng mga mortal at di makapaniwala ang Dark Lord sa bilis ng kanilang pagsulong, habang naglalakad ay napansin ni Alvina na malapit nang mabangga ang Dark Lord sa isang tao kaya't pinigilan niya ito.
Gayunpaman tinulak siya ng lalaki at humingi ng tawad ang Dark Lord sa dalaga na nagpapaliwanag na siya ay na-distract dahil sa malalim na pag-iisip. Sinabi ng Panginoong Madilim na gagawin niya ang kinakailangan upang ipaintindi sa mga mortal ang kanilang kabaliwan, kahit pa kailangan niyang gamitin ang kanilang buhay bilang halimbawa. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi na makikita nila ang mahika at sumpa na siya lang ang may kakayahang gamitin. Kahit sinubukan ni Alvin na napigilan siya ay hindi ito nakinig at binato ng Dark Lord ang kanyang atake sa langit, at ang ilan na nakakita nito ay inakala na iyon ay climate magic. Pero binalaan siya ni Alvina na bawal gumamit ng mahika sa lungsod at agad niya itong dinala palayo. Sinabi na kailangan nilang umalis doon at habang hinihila siya ay naramdaman ng Dark Lord ang presensya ng isang pamilyar na tao, ngunit bigla itong nawala sa kanyang paningin. Nang makarating sila sa ibang lugar ay ikinwento ni Alvina na matapos mamatay ang Panginoong Madilim, nakipagkasundo ang mga immortal sa mga mortal at nagkaroon ng tigil putukan subalit pagkatapos noon ay dumating ang fantasy, na nagdulot ng malaking gulo kaya't napilitan ang mga immortal mula sa kaharian na lumikas papunta sa mga lungsod. Dahan-dahan pagkatapos nito ang ilang malalaking kumpanya ay nanguna sa isang kilusan na kilala bilang bahay ng mga immortal. Ipinakita nila kung paano nila hinahamak ang mga immortal at hindi sila itinuturing na tao at dahil din sa pag-unlad ng inhenyeriyang pangmahika, maraming armas ang nalikha laban sa mga immortal at ngayon ay halos wala na silang natitira. Matapos marinig ang lahat ng ito ay tinanong ng Panginoong Madilim kung ano ang nangyari sa 6 na haligi. Sinabi ni Alvina na wala silang balita tungkol kina May, Sidwal at lalo na kay Rashen. Ngunit pagdating kay Zenel na kilala bilang ang Carmack ay naging bitag at inatake ang kaaway upang makatakas si Alvina. Ang huling sinabi ni Zenel sa kanya ay ginagawa niya ito para sa Panginoong Madilim at dahil tanging si Ralshen at siya lamang ang may kakayahang simulan ang Met Noel, napansin ng Dark Lord na si Zenel ay palaging tapat at mahusay na naglingkod at habang inaalala ito ni Alvina, halos tumulo ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay tinanong ng Dark Lord si Alvina tungkol kay Marcus na kilala sa kanyang madugong mga sining, ngunit biglang nag-iba ang ekspresyon ni Alvina at iniwasan ang tanong, tinanong kung nauuhaw siya at sinabi rin niya na masyadong marumi ang hangin sa lungsod na ito para ilanghap nila. Kaya't nagpaalam siya na bibili ng inumin para sa Dark Lord upang linisan ang kanyang lalamunan. Napakahusay niya sa pag-iwas sa mga tanong kaso napansin ng Panginoong Madilim na kakaiba ito ngunit binaliwala na lang niya at habang naglalakad, napansin ng Dark Lord ang isang malaking screen kung saan lumitaw ang isang virtual video at may nakita siyang kakaibang alon ng ether na nakadirekta sa isang babae. Sa pamamagitan ng pag-hack ng mga screen ay ipinakita ng babae ang mga eksena na hindi angkop at agad na na-censor. Dahil sa kanyang kuryosidad ay lumapit ang Dark Lord at tinanong kung ano ang ginawa niya at nang mapansin ng babae na nahuli siya, mabilis niyang ibinalik sa normal ang mga screen at nagkunwaring wala siyang alam. Ngunit sinabi ng Dark Lord na nakita niya ang ether sa paligid niya bago magbago ang mga proyeksyon, nagulat ang babae at tinanong kung sino siya at sinabi ng Panginoong Madilim na siya mismo ang Dark Lord, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng babae. Inamin ng Dark Lord na alam niyang may ginawa ang babae para baguhin ang mga proyeksyon, ngunit hindi niya alam kung paano at sinabi niya sa babae na expert siya sa kanyang ginagawa at nakaramdam ng papuri ang babae, ipinaliwanag nito na wala naman siyang ginawang espesyal. Sa totoo lang ay isa lang itong pag-hack gamit ang ether at dagdag pa rito ay sinabi ng babae na kahit hindi halata, tinatanggap niya ang mga mapanganib na trabaho kung saan inilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ipinaliwanag niya ang proseso ng kanyang pag-hack. Binigyang diin na hindi niya ito ginawa dahil sa pagkabagot, kundi dahil ang programa ng IHMI ay masyadong mahigpit sa mga regulasyon at nilalaman nito, na taliwas sa kanyang paniniwala na dapat malaya ang internet. Sa madaling salita ay ginawa niya ito bilang bahagi ng kanyang aktivismo, bilang pagsusuway sa lipunan gamit ang kanyang kakayahan sa pag-hack pero wala itong epekto sa Dark Lord, at sa halip ay sinabi niyang hinahanap niya si Marcus na isang lalaking kilala na ng babae. Itinuro ng babae ang gusali kung saan matatagpuan si Marcus na isang sikat na CEO ng isang malaking kumpanya. Pumunta ang Dark Lord sa gusali ng IHMI at habang umaakyat sa escalator at nakasalubong niya ang isang robot receptionist, sinabi niya sa robot na ipaalam kay Marcus na narito na siya at tiyak na mauunawaan ni Marcus kapag nalaman niyang si Bellswalt ang dumating. Habang naghihintay ay nilapitan siya ng isang babaeng blonde na nagpakilala bilang Kim O'Hara.
ang pribadong sekretarya ni Marcus at sinabi niya na inaasahan na nila ang pagdating ng Dark Lord at nagpunta sila sa elevator. Habang nasa elevator ay napansin ni Kinohara na tinitignan siya ng Dark Lord. Tinanong niya kung bakit at sinabi ng Dark Lord na interesado siya sa kakaibang nilalang na nasa kanyang dibdib. Ipinaliwanag ni Kinohara na ang nilalang na iyon ay si Ishimaru, ang mascot ng IHMI, na magiging sentro ng isang kilusan sa hinaharap. Nang makarating na sila sa opisina ni Marcus ay sinalubong siya nito at tinawag siyang Alteza, na ibig sabihin ang kanyang kamahalan. Napansin ng Panginoong Madilim na hindi tumayo si Marcus bilang tanda ng paggalang at tinawag niya itong isang kawalang galang. Hindi ito pinansin ni Marcus at tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita. Ipinaliwanag ng Panginoong Madilim na dapat ipinagdiriwang ni Marcus ang kanyang muling pagkabuhay, ngunit dumating siya upang ipaalam na tutulungan niya si Marcus sa muling pagtatayo ng kaharian ng mga immortal. Nang marinig ito ay tumawa si Marcus at matapos ang ilang sandali ay sinabi niyang tinatanggihan niya ang pagtawag ni Marcus sa kanyang pangalan ay itinuturing ng Dark Lord bilang isang kawalang galang, at nagsimulang maghanda para parusahan si Marcus. Ngunit bigla siyang pinigilan ng sekretarya gamit ang kanyang espada na tinatawag na Chidori, na nagdulot ng sugat sa kamay ng Dark Lord at nagulat siya na may ganoong uri ng sandata na gawa sa mahika at pati na rin si Marcus, na tumigil upang magpatuloy sa kanyang pangungutya at pinagtawanan niya ang Dark Lord, sapagkat dati ay agad na maghihilom ang ganitong klaseng sugat kaya't ipinapakita nito na siya ay lubhang nanghina. Sinabi ni Marcus na kung plano ng Panginoong Madilim na sakupin ang mundo sa ganitong estado ay talagang nakakaawa siya. Ipinaliwanag din ni Marcus na ang mga tao ngayon ay nawala na ang takot at pananampalataya sa kanya. Pinayuhan pa siya ni Marcus na umalis na sa kanyang harapan. Ngunit bago ito ay sinabi rin ni Marcus na kung magmamakaawa at magsusumamo ang Dark Lord, maaaring magbago ang isip nito at syempre ay uminit ang ulo niya at sinubukan niyang atakihin si Marcus, ngunit mas mabilis si Marcus na ikinagulat ng Dark Lord. Habang tumatawa si Marcus ay alam niyang iniisip ng Dark Lord kung paano posible na wala siyang magawa laban sa isang taong walang talento sa mahika. Ipinakita ni Marcus ang isang bagay sa kanyang batok, na nagdulot ng pagtatanong ng Dark Lord kung ano iyon. Nag-project si Marcus ng isang video na nagpapaliwanag ng isang bagong teknolohiyang tinatawag na Familia. Ipinaliwanag niya na sa paggawa ng mahika ay mayroon itong 5 hakbang at ito ang simulan, buuin, palawakin, ibibigkas at ipahayag. Ngunit gamit ang Familia ay maaaring maskip ang mga hakbang ng pagbuo, pagpapalawak at pagbigkas kaya't ang sinumang may ganitong aparato ay maaaring pumili ng mahika at buhayin ito sa simpleng pagbanggit lamang nito. Ang pinakamaganda pa rito ay maaaring gamitin ito ng sinuman at mula sa iba't ibang lahi at edad. Ngunit may isang mahalagang bagay na binanggit si Marcus at idinisenyo niya ang aparato upang hindi ito maisanib sa mga nilalang na walang pisikal na katawan, tulad ng Dark Lord at dahil kung magagawa ito ng Dark Lord, mawawala ang kalamangan ni Marcus at hindi niya maaaring pahintulutan iyon. Nang makita ni Marcus na nakatalikod siya ay sinubukan na atakihin ng Dark Lord gamit ang mahika, ngunit mabilis itong napigilan ni Marcus at napansin niya na ang bilis ng pagpoproseso ni Marcus ng mahika ay kamangha-mangha, ngunit ang kanyang aparatong pangmahika na tinatawag na Familia ay mas mabilis kaysa sa kanya. Sa kasalukuyan kung wala kang ganoong aparato ay masyado kang mabagal para sa modernong mundo. Nang napagtanto ng Panginoong Madilim ang sitwasyon ay agad na tinanong niya si Marcus kung bakit niya ginawa iyon. Sagot ni Marcus na may pulang mata na hindi niya kailanman nagustuhan ang Dark Lord, ipinaliwanag niya na ang Dark Lord ay isang mapagmataas at mapang-api na tirano, na palaging gustong maging mas mataas kaysa sa kanya. Tinanong ni Marcus kung maiintindihan ba ng Panginoong Madilim kung ano ang pakiramdam na maging alipin niya sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay kumalma si Marcus at umupo at sinabihan ang Dark Lord na panahon na para umalis. Gamit ang kanyang mahika na tinatawag na espada ng dugo ay paulit-ulit niyang sinaktan ang Panginoong Madilim, hindi siya kontento na masaktan lang ito ng kaunti kaya't nagpaalam siya dito at tinawag siyang matandang hari, pinatalsik mula sa gusali gamit ang maraming espadang gawa sa dugo. Sa huli ay tinapos niya ito sa pamamagitan ng isang bomba ng dugo at iniisip na tuluyan na niyang naalis ang Dark Lord. Sinabi rin ni Marcus sa kanyang sekretarya na tapos na ang fantasia ng dating Dark Lord kaso gustong pag-usapan ng sekretarya ang plano ng pagbebenta ni Shimara. Si Marcus na may alinlangan sa produktong iyon ay sinabi na dapat pag-usapan ang mga bagay na iyon sa mga pulong ng pagpaplano.
samantala ay makikita natin ang Panginoong madilim na bahagyang nabubuhay at bagaman sugatan, napagtanto niya na napakabagal ng kanyang paggaling. Nang lumabas siya mula sa eskinita ay nakabangga siya ng isa pang lalaki na nagbigay sa kanya ng matinding pambubugbog, iniwan siyang nakahandusay sa ibabaw ng mga sako ng basura at doon sa kanyang nakakaawang kalagayan, natagpuan siya ng Albina at ito si Makina. Habang naaalala niya ang huling pag-uusap niya kay Graham ay iniisip din niya ang ibang bagay, samantala ay dinala siya ni Makina sa ibang lugar at kasabay ng paghingi ng paumanhin dahil hindi niya sinabi agad ang tungkol sa pagtataksil ni Marcus, ngunit sinabi ng Panginoong madilim na huwag na siyang humingi ng paumanhin. Dahil kung nalaman niya ang tungkol dito ay mas lalo lang siyang naengganyong puntahan si Marcus ng personal at kumpirmahin ito. Pagkatapos ng ilang sandali ay bumaba na sila ng tren at nang makita ng Panginoong madilim ang lugar na dinalhan sa kanya, sinabi niya na kahit walang gaanong kariktan ang lugar ay malaki ito. Pinuri niya ang dalaga dahil nakapagpatayo siya ng isang kastilyong ganito na bagay sa panahon, ngunit sinabi ni Makina na sundan siya at dinala siya sa isang silid at nang makita ito, sinabi ng Dark Lord na ito ay isang napakaliit na bodega. Ipinaliwanag ni Makina na ito ang kanyang tahanan subalit hindi ito pinaniwalaan ng Dark Lord at iniisip na biro lang ito, subalit ipinaliwanag ni Makina na maliit lang ang kinikita niya at ito lamang ang kaya niyang tirahan, sa wakas ay naintindihan ng Panginoong madilim na hindi ito biro at nakita niya ang pagsisikap ng dalaga. Nilapitan niya si Makina at idinikit ang kanyang ulo sa dibdib ng Dark Lord, binanggit niya na hindi niya malilimutan ang kanyang katapatan at pinuri siya sa kanyang mahusay na paglilingkod. Agad na napaiyak si Makina sapagkat pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa mga papuring iyon. Samantala, naging malalim ang pag-iisip ng Dark Lord tungkol sa sitwasyon ngunit sa kabila ng lahat ng kalituhan, determinado siyang muling sakupin ang bagong mundong ito. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.